ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpanggap si Attorney Renan. Gusto niyang maghigante kay Attorney Meredith na naging abogado ng kriminal na pumatay sa nanay niya. Pero dahil patay na si Attorney Mir, kina Eira at Lilet siya maghihigante. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Bumabalik sa isip at panaginip ni Attorney Renan ang masaklap niyang nakaraan. Tinanggap pala niya ang kaso ni Attorney Meredith hindi para tumulong. Ang dahilan niya pala ay kuhanin ang loob ng magkapatid upang makapaghigante sa kanila. Wala na si Attorney Mir, kaya sa mga anak nito maghihigante si Attorney Renan. Dahil sa galing ni Attorney Mir noong nabubuhay pa, nagawa niyang mapawalang sala ang isang kriminal na pumatay sa nanay ni Attorney Renan. Ito ang dahilan kung bakit pinasakay ni Attorney Renan si Eira para maging nobya. Gusto niyang mapaikot sa mga kamay niya sina Eira at Lilet para magawa niya ang paghihiganti niya. Pero paano kung nagkakamali naman talaga si Attorney Renan sa pag-aakala na ang kriminal ay ang pinagtanggol ni Attorney Meredith noon? Samantala, nalululong na sa sugal si Patricia. Naghahanap siya ng ibang pagkakaabalahan at pagkakawilihan habang hindi pa siya pinapansin ni Ramir. Mas magiging agresibo si Patricia. Ang pagsusugal ang isa sa dahilan para mas lalong maging masama si Patricia. Sa kabilang banda, nagkita sina Lilet at Eira sa isang restaurant para mapag-usapan ang isang kaso. Naghihintay rin pala si Mang Kanor sa restaurant para makita si Eira. Si Mang Kanor ang inaakala ni Attorney Renan na pumatay sa nanay niya. Si Mang Kanor ang dating kliyente ni Attorney Mir na napawalang sala. Nagulat si Eira nang makilala niya si Mang Kanor. Pinakilala ni Eira si Mang Kanor kay Lilet at ikinuwento ang mga ilang detalye kung paano niya nakilala ang lalaki. Naupo muna sila. Maayos silang nag-uusap tungkol sa mga mabubuting nagawa ni Attorney Mir kay Mang Kanor. Natutuwa rin si Mang Kanor dahil mga matagumpay na abogado rin ang mga anak ng dati niyang abogado. Sabi niya, matagal ko na kayong sinusubaybayan simula nang makilala ko kayo. Sana ipagpatuloy niyo ang pagtulong sa mga taong naaakusa ng walang kalaban-laban. Masayang sumagot si Lilet. Hanggat nandito po kami, hindi po mawawalan ng kakampi ang mga taong naaapi. Nakangiti silang lahat. Nagkwentuhan rin sila tungkol sa mga magagandang alaala ni Attorney Mir. Sa kabilang banda, tuwing gabi pala ay nagpaplano na talaga si Renan tungkol sa mga hakbang na gagawin niya para mapanghimasukan niya ang buhay ni Eira at Lilet. Pinakitaan niya ng kabaitan ang magkapatid para makuha niya ang loob. Hanggang maging nobya na nga niya si Eira. Malalim ang iniisip ni Attorney Renan. Sinusuportahan naman si Renan ng tunay niyang nobya. Ang sabi ni Renan, how ironic, ang dating law firm na pinamumunuan ni Attorney Meredith Simmons. Isa na ako sa nagpapatakbo ngayon at ako na rin ang magpapatakbo sa buhay ng mga anak niya hanggang sa tuluyang masira at bumagsak ang lahat ng taong konektado sa nanay nila. Malalim ang sakit at galit na nararamdaman ni Attorney Renan kay Attorney Meredith. Paghihigantihan niya sina Eira at Lilet. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.